Sana baguhin ni Paulo ang masyadong paniniwala ni Kim sa punsoy. Maraming sumunod dyan sa paniniwala at ritual sa punsoy ang nasira ang pagsasama ng mag-asawa. At bukod doon, lahat ng kabuhayan nila naupos dahil sa maling pinasok na negosyo. At doon nagsimula ang pagkawasak ng pamilya dahil sa paniniwala nila sa feng shui. Kim, alam kong Chinese ka pero wag 100% ang paniniwala. Magdasal at isenter mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka magsisisi. Ayan, napakagandang reminder, napakagandang komento mula po kay Ma'am Walhati Teredero. Yun nga lang, tamang remind lang talaga yung magagawa natin. And sa tulong ni Paolo Avellino, malay nyo naman, hindi ba? Wala naman pong masama, lalo pat ang pinakang dulo naman is mas maniwala kay God. Di ba? Mas isenter ang buhay natin kay God. Even pagdating sa negosyo, sa love life, sa career, at sa pamilya. Mas maganda kung si God pa rin ang ating gabay, ang ating susundin, at pinaka-center na ating buhay. So sa feng shui, ayan, wala naman sigurong masama na maniwala, pero wag sobra, ika nga, dahil lahat ng sobra ay hindi rin po maganda. Like tulad yung sinabi, which is may nangyayari talagang ganon, hindi na pagkakasundoan. So sobrang paniniwala yun na mali po ng desisyon sa buhay. Pero pag kay God, hindi ka talaga magsisisi. Masaya talaga, lalo na kung sumasang-ayon sa'yo ang feng shui. Pero hindi mo rin alam kasi no one naman talaga nakakaalam ng kanilang future, hindi ba? Kung ano talaga ang mangyayari. Pero kung gagawin mo ang lahat ng iyong kaya, tingin mo tama, ayan, may instinct naman tayong lahat, hindi ba? Porque yun yung hula sa'yo, susundin mo na. Siyempre, nasa iyo pa rin yan na tingin mo ay tama, ay di gawin mo. Pero kung mali na, it will lead you naman sa isang bagay na alam mong ikasisira ng pamilya nyo, huwag mo nang ituloy. Kasi at the end of the day, family matters. Family pa rin po ang importante. So, ayan. 'Di ba? So, about kay Kim and Paolo, tingnan natin kung paano nila i-handle yan. Isa yan sa mga pagsubok for sure na pagdadaanan nila Kim and Paolo, hindi ba? Naalala niyo yun sa nung Chinese New Year last year, na kung saan ay medyo nagtampo ang mga Kim Pao fans sa tila wala daw to si Paolo. So, maybe may mga bagay talaga na hindi pa sa Kim Pao. Pero, naniniwala ako na sa kabila ng lahat, they will be okay. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Norma Dayag. Sabi niya dito, attention, Mel Buenas. Are you reading or just hearing her says? Well, for your information, Mel Buenas ay sa Canada si Pau mag-propose or in Cebu with the presence of Ate Twinkle. We don't know which is which. Basta, sila ay civilly married. Yes, Gandara, nakita ko si Pao na nasa fit check, andun siya sa gilid. Na-post pa nga siya doon sa fit check na silang dalawa ni Jake Ejercito. Kasi alam ni Pao na crush ni Jake si Kimi. Kaya nakabantay na kay Kimi. God bless Kim Pao. Ganda na kung minsan di ako maniniwala dito sa Kim Pao fans kasi may nagdududa sa karapatan ni Paolo kay Kimi. Ang dami nilang arte as if parati silang nakasubaybay sa Kim Pao. The best thing you do, Kim Pao fans, hear or leave the vlogs if you don't like to hear it. Just simply as that. Kaysa so many doubts pa kayo sa dalawa. Gaya ng iba, ang daming tanong kung saan daw ginanap ang proposal. Di kung ayaw mong maniwala, then leave it and
your own risk. Anyway, no one is forcing to believe it. Nasa iyo na iyan if you would believe it or not. What a nonsense question, Gandara. To this basher, mind your own idol. Kung ano ang latest ganap nila. Ganda lang ng klaseng mindset yung mga vloggers nito. Hirap intindihan sila kasi genius sila at kaming mga fans ng Kim Pao ay illiterate. My God, bahala ka na sa kanila. Forgive them for they don't know what they thinking and saying. So, ayun na nga. Sinasabihan po ang mga Kim Pao fans na illiterate. Medyo masakit ha. Tawagin po ang mga fans na illiterate. Pero since alam naman natin sa sarili natin na hindi totoo, so hindi tayo dapat na magpa-apekto. Di sila na yung genius, di sila na yung matalino, di wow. Tapos simple comprehension, hindi po nila magawa-gawa. Grabe, di ba? Sa meantime, dumako naman po tayo sa comment ni Ma'am Corazon Reyes. Ayun po sa kanyang komento, pinost ni Paolo yung sa Belgium at Norway kung saan sila nagbakasyon ni Kimi. Ng Scandinavian tour sila. Hindi pa nga napopost yung iba kasi nauna na pinost ni Kimi yung recap ng December kung saan sa Tromsø, Norway sila nagbakasyon ni Kimi. And I'm hoping na lahat talaga ng mga vacation trip nila Kim and Paolo, alam natin o hindi, ay maipost po ng Kim Pao para mabuo po ang araw ng mga Kim Pao fans. Ayan. Para parang kasama na rin tayo sa kanilang trip. Huy. Charot lang naman, okay lang kahit hindi. Ang importante magkasama po ang Kim Pao at nag-enjoy sila. Anyway, dumako naman tayo dito sa tumatapang na si Paula Avellina. So, ayan, at may pagre-repost, mayroong pagtatag na si Papi Paolo kay Chinita Princess. Dati naman, talagang napaka-black and white lang ng kanyang buhay. Pero ngayon, kasama na si Chinita Princess sa kanya pong buhay sa kanyang mga post. Kaya naman, talaga naging colorful na rin ang buhay ni Paolo Avellino. So, natutuwa ako kapag may ganyan, may pa-repost, pag may pagtag, dahil, tumatapang, tumatapang si Paolo Avellina and mukhang bumubelo na talaga sa relasyon nila ni Kimi this 2026. Parang ready na talaga silang ipagsigawan. Anyway, dumako naman tayo dito sa OOTD ni Chinita Princess sa Showtime, which is napakaganda. Simple ang atake pero wag ka. Super pretty ni Kimi kasi napakagaling talaga niyang magdala ng damit. Pero napansin ng mga fans sa tila, hindi raw po nag-formal dress ngayon si Chinita or nag-dress. Diba? Ayan. Masaya pa naman ang mga fans pag nakikita siyang nakadress. Lalo na't malakas din ang kutob nila na si Chinita Princess na nga ang nasa blind item. Ngunit dahil dito, ayan, merong nagsasabi na as long as nakikita nila si Chinita Princess na nakadress, ay magiging sila panatag na totoo yung chika. Pero mukhang si Kim Chiu na po ang bumabasag ng chismis niyan patungkol sa kanya. Mapanirang chismis sa kanya kasi alam niyo naman si Chinita Princess, yung hindi na natin kailangan pang paulit-ulitin. Pero bukod dyan, nagwo-workout at mukhang mabibigat na naman ang binubuhat ng Chinita Princess, which is isa pa sa mga bagay na maaaring makapagsabi na talagang si Chinita Princess ay hindi po preggy bells, di ba? So, ayan, dibang na po ang chismis, hindi si Chinita Princess. Lalo pat isa rin to sa mga signs na gusto pong makita ng mga fans, signs kung mag-workout ulit si Kimi ng heavy, ibig sabihin hindi totoo ang chismis. Malakas ang dating ng balitang Paolo Avellino lalong tumatatag sa relasyon nila ni Kim Chiu. At honestly, ramdam na ramdam ng fans kung bakit. Una sa lahat,
Kitang-kita ang pagbabago sa aura ni Paulo. Kung dati tahimik, reserved at parang laging may pader, ngayon mas bukas na siya. Hindi man sa bonggang deklarasyon, pero sa mga kilos, body language at paraan ng pagtrato kay Kim. Minsan, hindi kailangan ng salita para masabing seryoso ka. Sapat na yung consistent na respeto at pagiging present. At doon pumapasa si Paulo. Ikalawa, mas nagiging protective at steady siya. Hindi yung selos type o controlling, kundi yung nandito lang ako energy. Yung klase ng partner na hindi ka sasapawan pero hindi ka rin pababayaan. Sa industriya na puno ng intriga, malaking bagay ang magkaroon ng taong kayang tumayo sa tabi mo, kahit may ingay sa paligid. At sa mga recent ganap, parang malinaw na handa si Paulo panindigan si Kim, tahimik man o hayagan. Ikatlo, ang chemistry nilang dalawa ay hindi pilit. Hindi siya yung pang-fan service lang. May natural na lambing, may respeto, at may sense ng emotional safety. Si Kim mas glowing, si Paulo mas kalmado. Madalas yan ang sign ng relasyong tumatatag, kapag pareho kayong mas nagiging maayos na bersyon ng sarili ninyo. Dagdag pa rito, ang maturity nila. Hindi sila sumasabay sa gulo, hindi rin nagpapadala sa pressure ng opinyon ng lahat. Sa halip, pinipili nilang protektahan ng kung anong meron sila. Sa panahon ngayon, yan ang tunay na tapang, ang panindigan ng relasyon kahit hindi mo ito isinisigaw. Sa kabuuan, kung titignan, hindi man lantaran ng mga konfirmasyon, malinaw ang direksyon. Si Paulo, mas buo ang loob. Si Kim, mas panatag ang puso. At ang relasyon nila, mukhang hindi lang pangkilig, kundi pangmatagalan. Sa dami ng dumadaan na issue, intriga at ingay, ang pagpiling manatiling totoo, kalmado at matatag sa isa't isa ang pinakamalakas na statement. At sa puntong to, yun ang ipinapakita ni na Paulo at Kim. Masasabi kong positibo at nakakatuwa ang ipinapakitang direksyon, lalo na sa mga taong matagal nang sumusubaybay kina Paulo Avellino at Kim Chiu. Kung pagbabatayan ng mga kilos at galaw ni Paulo nitong mga nakaraang panahon, malinaw na mas buo ang loob niya. Hindi siya yung tipong maingay o palabas pagdating sa personal na buhay. Kaya kapag may nakikitang consistency, respeto at presence sa tabi ni Kim, malaking indikasyon iyon ng seryosong intensyon. Sa isang industriyang puno ng chismis at pressure, ang pagiging kalmado at steady ay isang anyo ng tapang. Makikita rin na mas nagiging panatag si Kim, mas masaya, mas kumpiante at mas totoo ang ngiti. Madalas, ganitong pagbabago ang nagmumula sa isang relasyon na nagbibigay ng emotional security. Hindi ka kinakabahan, hindi ka nagdududa, hindi ka nag-iisa. At kung si Paulo ang nagbibigay ng ganitong klasing panindigan, natural lang na mas tumibay ang pundasyon nila. Mahigit rin na pinipili nilang protektahan ang pribadong aspeko ng relasyon, imbes na sagutin ang lahat ng issue. Para sa akin, senyales ito ng maturity. Hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag sa publiko para masabing totoo. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng paglago bilang individual at bilang magkapareha. Kung totoo man ang obserbasyon ng marami na mas tumitibay ang relasyon nila, masasabi kong magandang halimbawa ito ng tahimik pero matatag na pagmamahalan. Hindi maingay pero ramdam. Sa totoo lang, ang ganitong balita ay hindi na lang basta chismis o kilig update. Refleksyon na ito ng isang relasyong dumaan at patuloy na dumadaan sa pagsubok. Sa mundo ng showbiz kung saan halos lahat ay binabantayan, kinukwestiyonan at ginagawan ng kwento, ang pagpiling manatiling kalmado at matatag ay hindi madaling gawin. Kaya kapag sinabing lalong tumitibay si Paulo Avellino, hindi lang ito tungkol sa tapang sa harap ng kamera, kundi tapang sa totoong buhay. Si Paulo Avellino, kilala bilang pribado at maingat pagdating sa personal na relasyon. Hindi siya yung tipong madaling magpa-press conference o magbigay ng matatamis na salita para lang patahimikin ng publiko. Kaya kung napapansin ng fans na mas present siya, mas supportive at mas consistent sa kilos niya kay Kim, malaking bagay iyon. Ibig sabihin, pinipili niya si Kim araw-araw, kahit may ingay, intriga at pressure sa paligid.
Sa panig naman ni Kim Chiu, halatang may pagbabago. Mas magaan ang aura, mas kumpiante at mas totoo ang ngiti. Madalas, ang ganitong pagbabago ay nagmumula sa isang relasyon na nagbibigay ng emotional security. Hindi ka kinakabahan, hindi ka nagdududa, hindi ka nag-iisa. At kung si Paulo ang nagbibigay ng ganitong klasing panindigan, natural lang na mas tumibay ang pundasyon nila. Mahigit rin na pinipili nilang protektahan ang pribadong aspekto ng relasyon, imbes na sagutin ang lahat ng issue. Para sa akin, senyales ito ng maturity. Hindi lahat ng bagay kailangang ipaliwanag sa publiko para masabing totoo. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng paglago bilang individual at bilang magkapareha. Kung totoo man ang obserbasyon ng marami na mas tumitibay ang relasyon nila, masasabi kong magandang halimbawa ito ng tahimik pero matatag na pagmamahalan. Hindi maingay pero ramdam. May marami pang anggulong pwedeng idagdag sa balitang ito at mas lalong nagiging malinaw kung bakit sinasabi ng marami na tumitibay ang relasyon ni Paulo Avellino at Kim Chiu. Una, ang timing ng lahat. Hindi ito nangyayari sa panahong pareho silang walang ginagawa. Pareho silang busy, maraming proyekto at maraming inaasikaso. Kapag sa gitna ng ganitong kasiglahan sa karera ay napapanatili pa rin ang koneksyon at respeto sa isa't isa, malinaw na hindi panandalian ang pinanggagalingan. Madaling magmahal kapag walang pressure, pero mahirap manatili kapag parehong maraming responsibilidad. Ikalawa, ang paraan nilang paghawak sa intriga. Imbes na sagutin isa-isa ang mga issue, mas pinipili nilang maging consistent sa kilos. Para sa mga mapanuri, ito ang mas mabignat na ebidensya. Hindi sila nagpapaapekto sa labas na ingay na isang malinaw na senyales ng emotional strength at mutual trust. Ikatlo, ang epekto nito sa fandom. Kahit may hati-hating opinyon, marami pa ring fans ang nananatiling supportive kasi nakikita nilang hindi pilit ang samahan. Hindi ito relasyong binuo para lang sa publicity. May lalim at may natural na daloy. Sa katagalan, ito rin ang mas nagtatagal sa mata ng publiko. Ikaapat, ang personal growth nilang dalawa. Kapag isang relasyon ay nagiging dahilan para mas maging maayos, mas kalmado at mas grounded ang dalawang tao, iyon ay malinaw na indikasyon ng tamang partnership. Hindi sila nagko-compete, bagkus ay nagko-complement. At uli, ang mensahe nito sa publiko. Sa panahon na maraming relasyon ang madaling sumuko dahil sa pressure ng social media, ipinapakita ni Paulo at Kim na pwedeng magmahal ng tahimik, may dignidad at may paninindigan. Hindi lahat ng totoong relasyon ay kailangang isapubliko ang bawat detalye para masabing totoo. Sa kabuuan, ang maidadagdag ko sa balitang ito ay ito. Hindi lang tumitibay ang relasyon, kundi mas nagiging malinaw ang direksyon nito. At kung magpapatuloy ito sa ganitong klasing respeto at maturity, natural lang mas maraming tao ang maniwala at sumuporta. Tahimik man, pero matatag.